Ay, nabit ko lang dito pag malapit na. Sabi naman sa ano? Ano po kaya Donna? Eh kasi syntax error na naman. Ba naman kasing subject yan? Pahirap ng pahirap? Oo nga, ba't may calculus pa? Magagamit na yun sa pag-ilos natin ng kanal. Di ba? Ano parang magagamit ko sa buhay? Alam mo, sa totoo lang, kaya nga ako nandito kasi ayoko ng math, tapos may ganyan. La, ano yun? Di ba naramdaman mo rin? Akala ko ako lang. O, kita mo na kung ano yung niraramdaman natin. Kaka-calculus natin yun. Okay na nga tayo. Grabe naman yung traffic sa atin. Kaya nga, aga pa umalis tapos ganun pa rin. Grabe, ang tagal niyo naman. Eh, traffic talaga. Oo nga. Pwede lang hulaan yan eh. Actually, what if it's return? Ha? Oo naman. Cash! Okay, so ganito na nga. Para malaman ko kung gaano kabilis nag-iipon ng traffic, ginagamit ko yung derivative. Halimbawa, kung number of cars ay name-measure as C prime equals 200 plus 30 T. Ibig sabihin, 30 cars ang dumadagdag per minute. So, kukunin ko yung CT, C prime. So, kukunin ko yung C prime equals 30. Simple lang siya. Ibig sabihin, constant yung pagdami ng kotse. 30 cars per million. Kaya namin kung kailan magsisimula ang heavy traffic. Sus, ganun pala yun. Kaya naman pala. So, i-expect ko na kung ganito pa rin yung biyahe bukas, malamang ganyan na tayo kabagal. Oo, te. Kaya agahan yung dalawa. Sige, agahan na rin natin at may camp pa tayo. Tara na. Bakit may LN na naman ako nakikita? Talagang nga naman. Alam niyo, umpisa na natin gawin. Ano ba nakalagay sa instruction? Bali, kailangan natin kuhanin tong mga to. Concentration at time, initial concentration, rate constant, and time. Bali, nakalagay sa instruction, calculate the reaction rate of your solution. Okay, compute na tayo. So, di ba sa chem yung concentration ng isang substance, minsan nag-exponential decrease. Like, super baba, ganon. Oo, kaya kailangan ko gumamit ng ln para maging straight line. Since kapag tuplot siya ay mag-curve. Ano nga ulit yung initial concentration natin? 0.8. Ayan, okay. Then, after 10 minutes, naging 0.4. Okay, so compute natin with the formula. Derivative lang natin, so magiging negative KT equals ln A plus ln A1. Ang T is 10 since 10 minutes T dyan ng A is sunod to concentration. So, magiging ln 0.4 minus ln 0.8 equals negative 10K. Then, ln 0.4 divided by 0.8 equals negative 10K. ln 0.5 equals negative 10K divided by both sides by 10. So, ang K natin ay 0.069 per minute. O, diba? Mas madali natin ma-predict kung kailan tayo dapat mag-stop. Oh, kaya pala. So, ang purpose pala ng ln ay padali ng pag-measure ng reaction rate. Since exponential ang change nun. Oo, so parang niliteralize nito ang exponential function, make it easier for us to compute. Aba, in fairness gamit-gamit natin today yung calculus. Kaya nga, pwede bang kumain lang tayo kasi nagutom ako lalo. Tara na. Kaya yung radyo. Ate, magkano pa ito? 20 pesos. Di ba may calculus ka? Hindi ko na-compute. Ay? Oo nga. Paano naman natin
magagamit yung computation sa inflation. Okay, try pa rin natin. Sige, lista muna natin tapos mag-search na rin tayo. Sige nga, napakainit dito kaya bilis. O diba? Dati 50 na lang per kilo ang asukal, tapos ngayon 80 na siya. O, ama. Ayan, okay. Sa natatandaan kong note ko, rate of change gagamitin dito, so slope lang. Kaya ang magiging formula is 80 minus 50 divided by 2025 minus 2020 equal 30 divided by 5 equal 6. Ayan, 6. Eh, ano namang meron dyan? 6 ang average na pagtaas ng presyo bawat taon. Ay, hehe. Kaya naman pala. Kaya naman pala. In fairness, gets ko na siya. Pag-predict pa nga ng susunod na price. Pero sa bahay na. Pero uwi na nga tayo. Tara na, may na tayo. Pero alam niyo, naalala ko lang, dati hate na hate natin yung calculus, pero ngayon ginagamit ko na siya sa pang-araw-araw na trabaho. See? Who would thought? While I work with acid and bases, calculus, lalo na LM, it helped me find how concentration change over time. Uy! True! Ako rin. I use calculus to track inflation trends, like how the price of sugar rose by around 60% over 5 years. So I think hindi lang pala mahirap ang calculus. Totoo lang.